chess peeps! Welcome back sa aking chess channel at sa ating video for today ay papakita ko po sa inyo ano yung mga iba-ibang traps dito sa King's Gambit opening o dito sa King's Gambit accepted. Okay, simulan na po natin. Ang King's Gambit po, ang initial setup po sa King's Gambit ay syempre nagsisimula yan sa E4, E5 and F4. So yan po yung King's Gambit. So sa King's Gambit po ino-offer ng white yung kanyang pawn dito sa king side to be captured by the black. Siyempre kaya nga gambit eh. So pinapakain natin ng libre yung ating pawn for a purpose naman po yan. So kaya ngayon papakita ko sa inyo pag inaccept po ng black yung ating offered na pawn. So pag tumira po ang black dyan at kinapture niya yan, ang best move po ng white dyan is syempre po kung i-analyze natin o titignan natin, yung queen po ng black is ready to come here sa H4. So, kailangan nating depensahan yung H4. So, ang best move po ng white dyan is to move his knight to F3 to defend the H4 square sa incoming po ng queen. Kasi pag nakarating po yung queen dyan, checking our king, magkakaroon po tayo ng problema. Kasi pag andyan yung queen, na check tayo, meron siyang pawn dun eh. So, pag kinoberan lang natin ng pawn, he will just capture it. Pag nag-captures back, malalaglag po yung tore natin dyan. So, the knight F3 defended the H4 square. So, para hindi makarating yung queen dun sa H4. Dahil aggressive yung ating kalaban na black and he wants to continue his attack sa ating king side. So, ititirahan po yan ng G5 to continue attacking our knight para mapaalis yung knight natin dyan at maka-land yung kanyang queen dun sa H4 attacking our king. So pag tinirahan po tayo ng ganyan, ignore lang natin yan, tirahan natin ng knight C3. Pag ganyan na po yung tira dyan, sasabihin niya, oh, he ignores my attack, so he will continue his plan. Siyempre, itutuloy niya yung kanyang plano na to attack the knight. So, ipupush niya yung pawn to attack the knight. So, pag ganyan na po, so, itutuloy niya yung plano niya na makarating doon yung queen sa H4. Tirahan lang po natin ng knight to E5. Ayan. So, ayan po, dahil free na yung kanyang queen, ititirahan po niya yan ng queen H4. Check. Pag ganyan na po yung tinira ng kalaban, laglag na siya sa ating tinatawag na trap o yung tinatawag nating King's Gambit trap. Tirahan lang po natin ang pawn. Of course, ika-capture yan ng kanyang pawn. After capturing back with his pawn, wag po tayong mabigla dyan. Wag po tayong matakot. Kasi meron po tayong capture din dun sa G4 pawn niya. So, dahil ganyan po, yung posisyon, yung black mag-iisip. So, if he captures back, siyempre, under naman yung knight natin. So, magiging balance lang din yung posisyon dahil magkakaroon pa tayo ng advantage kasi na-develop na yung ating mga pieces. So, then it will open up our rook to H-file. So, ang makikita pong move ng black dyan is this good move, opening his queen to check. Ayan po, and attacking our rook and our bishop at the same time. So i-discover check po yan. So ang gagawin po natin dyan bilang white, syempre capturein natin yung queen. Wala namang depensa yung queen, wala namang support. After that, he will capture back our rook at makakabalik yung queen. So, in this position po, the black has an advantage. Siyempre, na-capture niya yung rook natin. So, sa ganyang position po dyan, meron na siyang plus 5 advantage sa position, sa materials. But if you will see the position,
yung pong lahat ng piyesa niya andun pa rin sa kanilang mga initial position. So hindi pa na-develop. So but his queen andito na. Kaya lang parang na-trap siya, hindi siya makakapunta rito, hindi rin niya pwedeng capture yung pawn at hindi rin niya pwedeng capture yung pawn dahil supported yan ng knight. So his queen is trapped. The only way for the queen to go out sa position niya is to come here and go out sa kanyang posisyon. So diyan na po natin sasamantalahin yung ating pagkakataon na meron na tayong develop pieces, the knight, 2 knights, and the queen. So after po niyan, tirahan po natin siya ng queen to h5. Yan po, attacking this pawn like this scholar's mate. Yan po yung ating tirada dyan, attacking this pawn na walang magagawa yung black. Anong magagawa ng black? How can he defend the pawn? So the only way to defend it, kasi po pag hindi niya dinipensahan yan, magkakaroon po ng checkmate. Say nag-move lang siya ng any piece, kakainin po yan ng queen. After that, yung queen niya pupunta doon, then machi-checkmate siya dahil kakapturein niya kakapturein ng queen yung bishop, and it is a checkmate. So ang option lang po ng black dyan is to bring out his bishop here sa e7 para po maprotektahan yung check. Pag kinapture ng queen yan, mag-move dito yung king sa d8, hindi na siya makakapunta ron sa f8 for a checkmate. So yung bishop po ang ititira ng black dyan para makaligtas dun sa incoming na checkmate. But bakit po natin kakainin ng queen? Bakit hindi natin kainin ng kabayo? Why don't we capture it with the knight? Yan po. After capturing the pawn with the knight, siyempre atakado yung rook. So anong gagawin po nung black dyan? We attack the rook as well as it's an open check. At the same time, open check pa rin siya. Kasi pag kinapture natin yung rook, open check. So ang black po, ang gagawin po ng black dyan is commonly, siyempre atakihin niya yung queen. He will attack our queen. So pag kinapture natin yung rook, he will capture back our queen. So ibig sabihin po niyan, akala niya nakakalamang na siya kasi atakado natin yung queen at hindi natin madidepensahan yung knight. Kasi kahit saan tayo pumunta, hindi rin natin kayang depensahan yung knight dahil yung knight niya inaatake yung ating queen. So if we capture his rook, he will capture our queen. So bakit naman po natin hahayaang mangyari yung gano'n? Dahil tayo ngayong maatake. So ito po yung tinatawag na good move dyan. Best move is knight to d6 check. Double check. Naka-check na po ng knight at naka-check na ng queen. So yung knight po na to, walang silbi. Hindi niya pwedeng capturein yung queen dahil naka-check ng knight. Ito ring naman ng knight, hindi pwedeng capturein ng bishop o ng pawn dahil naka-check ng queen. It's a double check. So the king is forced to move. Hindi rin po, yung pong king hindi pwedeng mag-move dito sa f8 dahil merong incoming check dito ng queen. Pag nag-move siya dyan sa f8, mamimate siya dyan sa f7 ng queen. So the only option for the king is to move it to d8. Yan na po. So in this position po, kitang-kita na po natin kung yung ating pagkapanalo sa ganitong posisyon. Paano po siya mananalo? If he moves his king to d8, sacrifice our queen, check. After sacrificing our queen, pag rook ang pinang-capture niya, say rook captures the queen, then we deliver the smattered checkmate by our knight. So magche-checkmate po siya by the knight. So kung knight naman po ang ipang-capture niya, the same thing po. Checkmate pa rin siya dito sa f7. So yun po. Yun po yung isang napakagandang trap dito sa
King's Gambit accepted. So, ibalik naman po natin ulit sa simula. Yung susunod yung ibang option naman. Once he attacks, he pushed the pawn here to continue his plan on attacking our knight. So, bakit po naman hindi natin ibigay itong bishop? Ibigay, meaning i-open, i-develop, developing our bishop dito sa ating, putting it to bishop c4 to attack the f7 square. So ang magiging response po ng black dyan, normally, is to continue his attack. So, i-continue po niya yung kanyang attack sa ating knight to bring out his queen here. Diba? So, dahil generous tayo, sige, sa'yo na lang yung knight. I will castle. After castling, of course, makikita yan ng black. Oh, it's a knight. It's an advantage para sa kanya. Diba? So, kakapturein niya po yan. After he captures the knight, ayan lang po natin. Sige, capturein mo yung knight. I will bring out again my knight. Then again, he will capture our pawn to attack our knight. Okay, so matutuwa na siya dyan kasi naka-bingo na siya ng knight. Na-capture pa niya yung pawn at na-open pa yung ating king. Na-expose pa yung ating king. Open position. Na-break niya yung ating wall sa ating kingdom. So, after capturing the pawn, hayaan lang po natin siya. Bakit hindi natin capturein yung pawn sa f7 niya? Sacrificing our bishop. So, magugulantang po siya dyan kasi, sabi niya, it's a free. So, he will capture it. After he captures it, capturein po natin tong pawn, check. So, wala na po siyang ibang option dyan. Pag nagpumunta po siya dyan, darating yung ating queen dito sa h5. So, ang option po niya dyan is to go there, go here, and cover it with the knight. So, pag kinuberan po niya yan ng knight, dyan po natin atakihin ng pawn. Pinning the knight. Nakapin po yan, hindi magagalaw ng black yung kanyang knight dahil open check. So, ang magiging tira po ng black dyan is, syempre, ridepensahan niya yung kanyang knight. After moving his bishop to e7, yun po, tirahan na natin ng queen. Queen to h5, check. Di po niya pwedeng capturein yan kasi nakapin. After that po, pag tumira po ang king, syempre, move niya yung king, move back sa f8. Doon na po natin i-capture yung knight. After capturing knight, syempre, ka-capture it back niya ng kanyang bishop. Then, we move our knight attacking the bishop. So, wala na po siyang magagawa dyan dahil yung knight po ay yung bishop niya po ay supported lang ng kanyang queen. So, yun din pong mga piyesa niya na to, walang magagawa dyan to defend the bishop and to defend the position. So, pag nagkataon po kung atakihin man niya yung ating knight, we captures it back and wala na pong ibang option yung king to go, where to go, kahit saan po dyan. Hindi siya pwede rito. The only option for the king is these two squares. So, pag lumagay po siya dyan, yan na yung checkmate. So, pag lumagay siya dyan, pag lumagay siya rito, ganun din po ang mangyayari sa kanya. So, wala na pong magagawa ang black dyan. The only way is to capture the rook and you capture the queen. At sa pagkakataon pong ito, I think it's time for the white to resign. Kasi, for the black to resign. Kasi, andyan na po, yung kanyang mga pyesa underdeveloped.
At after capturing the queen there, meron pang paparating na bishop dyan from the white. Yan, mumove lang niya to, kakapture rin, tapos paparating pa yung rook, yung pang queen, hindi makagalaw yung king dahil andyan yung queen, controlled ng king, ng queen yung lahat ng square. So mayroon pang paparating nga na bishop. So the only way for the black is to resign. Magre-resign na po yung black dyan pag ganyan ang nangyari. So yun lang po siguro for today. Dalawang basic trap dito sa tinatawag na King's Gambit accepted. At sa mga susunod pong video, ipapakita ko pa yung ibang traps dito sa tinatawag na King's Gambit. Okay, so that's all folks. Thank you very much for watching and see you again sa ating susunod na video.